Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Language, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 2. Our topic for today is about compose questions. This is Teacher Aika, your online teacher. Let's start! Learning objectives. At the end of the lesson, the learner can A. Respond accurately to instructions. B. Compose questions. C. Use appropriate greetings and expressions. D. Use familiar term of address. And E. Narrate experiences using the learned words about community. Pinag-aralan natin kahapon ang mga salitang ginagamit sa pagbati, pasasalamat at pangungumusta sa mga tao sa ating komunidad. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa tungkol dito. Tingnang mabuti ang mga larawan. Barangay chairman, kagawad, doktor, guro, at pulis. Tanong. 1. Sino-sino ang mga nasa larawan? Sagot. Ang mga nasa larawan ay ang barangay chairman, kagawad, doktor, guro at pulis. 2. Ano ang tawag natin sa kanila? Sagot. Sila ay tinatawag na mga lingkod bayan o mga taong nagbibigay serbisyo sa pamayanan. 3. Ano-ano ang tungkulin nila sa pamayanan? Sagot. Barangay chairman, namumuno o nagpapatupad ng batas sa barangay. Kagawad, katuwang ng chairman sa pagpapatupad ng mga proyekto at batas. Doktor, nagbibigay lunas at nag-aalaga sa mga may sakit. Guro, nagtuturo at gumagabay sa mga mag-aaral. At pulis, nagbabantay ng kapayapaan at kaayusan. Pakinggan at ulitin ninyo ang mga salitang babanggitin ko. Punong bayan. Punong bayan. Puno o kapitan ng barangay. Puno o kapitan ng barangay. Kagawad ng barangay. Kagawad ng barangay. Doktor. Guro. Pulis. Bombero. Abogado. Ang mga salitang binanggit natin ay tumutukoy sa mga taong makikita natin sa ating komunidad o pamayanan. Isa-isahin natin ang tawag sa kanila. Maliban dito, bigyang pansin din natin ang mga salitang ginagamit sa pagbuo ng mga tanong tulad ng sino, ano, saan, kailan, bakit, at paano. At pagbibigay ng angkop na tugon sa mga panuto. Malaki ba ang pamayanang kinabibilangan mo? Maaaring sagot, oo, malaki ang pamayanang kinabibilangan ko dahil maraming tao at iba't ibang establishmento ang makikita rito.
Pakinggan ang usapan ng punong barangay at mga mamamayan. Mamamayan 1. Kapitan, paano po kami makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa ating pamayanan? Punong barangay, sa susunod na linggo ay magkakaroon tayo ng pagpupulong tungkol dito. Mamamayan 2. Sige kapitan, makakaasa kayo sa aming pagdalo. Punong barangay, lahat ba kayo ay nakakuha ng impormasyon sa wastong pagtatapon ng basura? Mamamayan 3. Oo kapitan, marami kaming natutuhan para matulungan din ang ating mga basurero sa kanilang tungkulin. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. 1. Ano ang nais malaman ng mamamayan mula sa puno ng kanilang barangay? Sagot, nais malaman ng mamamayan ang tungkol sa mga programa para sa kanilang barangay, lalo na para sa mga bata. 2. Ano ang kaniyang naging tugon? Sagot, ang punong barangay ay nagbigay ng paliwanag at impormasyon tungkol sa mga programang inilunsad para sa mga mamamayan. 3. Paano makakatulong sa mamamayan ang isinasagawang pagpupulong? Sagot, makatutulong ito upang malaman ng mamamayan ang mga proyekto at serbisyong makikinabang sila at ang kanilang pamilya. Pansinin ang salitang kapitan o puno ng barangay. Ito ang tawag natin sa namumuno o namamahala sa ating pamayanan. Maliban sa kanya, makikita rin natin sa ating pamayanan ang mga guro, pulis, bumbero na kadalasang tinatawag na ma'am o sir, doc naman sa doktor at attorney sa abogado. Sa pagbuo ng mga tanong, gumagamit din tayo ng mga salitang pananong. Magkakaroon muli tayo ng pangkatan. Bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong. Unang pangkat, sino? Pangalawang pangkat, ano? Pangatlong pangkat, saan? Pang-apat na pangkat, kailan? At panglimang pangkat, bakit? Halimbawa, unang pangkat, sino ang namumuno sa ating barangay? Pangalawang pangkat, ano ang mga programa para sa mga bata sa komunidad? Pangatlong pangkat, saan ginaganap ang pagpupulong ng barangay? Pang-apat na pangkat, kailan isinasagawa ang mga proyekto para sa kalinisan? Panglimang pangkat, bakit mahalaga ang pagtutulungan sa pamayanan? Sa mga naging talakayan sa aralin na ito, nabatid natin ang kahalagahan ng pagtatanong. Ano ang mahusay na paraan upang makagawa ng tanong? Sagot, ang mahusay na paraan upang makagawa ng tanong ay ang paggamit ng mga salitang pananong tulad ng sino, ano, saan, kailan, paano at bakit, at tiyaking malinaw at maayos ang pagkakabuo ng pangungusap. Suriin ang larawan at bumuo ng mga tanong tungkol dito.
Tingnang mabuti ang mga larawang ito. Sagutin ang mga sumusunod. Sino ang patlang? Ano ang patlang? Saan patlang? Kailan patlang? Bakit patlang? Halimbawang sagot. Sino ang mga batang nagbabasa ng libro? Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Saan sila nagbabasa? Kailan sila pwedeng magbasa ng mga libro at magazine? At bakit mahalagang magbasa araw-araw? Pangkatang gawain, pipili ang bawat grupo ng isang tao sa pamayanan na gusto ninyo. Pagkatapos, maghanda kayo ng isang tanong na maaari ninyong itanong sa kanya. Narito ang mga halimbawang tanong. Subukan nating sagutin. 1. Ano po ang inyong posisyon sa pamayanan? Sagot, ako po ay isang guro sa ating pamayanan. 2. Sa paanong paraan kayo nakakatulong sa pamayanan? Sagot, nakakatulong ako sa pamamagitan ng pagtuturo at paggabay sa mga kabataan upang matuto at magkaroon ng mabuting asal. 3. Anong tulong po ang magagawa namin bilang bata para sa inyong proyekto o gawain? Sagot, maaari kayong tumulong sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral, pakikinig sa guro at paggawa ng mabubuting asal sa paaralan at komunidad. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!